Father pa rin po ng Bulacan ay nagbibigay ng magandang hapon sa araw at oras na ito. Ngayon po ay araw ng ating Paskong Pagkabuhay. Di po ba marami tayong nalalaman pero hindi natin kayang ipaliwanag kung ano ang diwa. Kaya naririto po ang aking bigay ng Panginoon sa atin na paliwanag ko tungkol sa Paskong Pagkabuhay. Sasabihin ko din po sa inyo na noong araw, malaki po ang pinagbago. Noong araw po siguro ako'y mga 7 taon. Ang mahal na araw, ang mga tao hindi pinapapaligo pag Huwebes Santo at Biyernes Santo. Ang sinasabi po ng matatanda, may dugo daw ang tubig. Kapag daw naligo ang mga tao, kapag nagsakasakit ay malubha. At ang mga tao po noong nakaraang maraming dekada, hindi po pinalalabas ng bahay. Sa bahay lang po sila at sila dasal ng dasal. Kagaya po kung wari mo, magpupunta sa looban, may mangga. Sinasabi po na huwag kayong titingala at baka kayo mapuwing, kayo'y mabulag. Sa madalit salita po, ang ibig kong sabihin, napakarami pong kasabihan noong araw. Pero ngayon po, tunay naman tayo nagtataka. Puro po halos makabago na ang ating mga ginagawa. Kaya hindi ko po alam sa araw na ito kung bakit po ako pinaupo ulit dito. Pupungas-pungas po ako na narinig ko po na ako daw po ay mag-Facebook. Nasabi ko po ano kaya ang sasabihin ko. Ngayon, tinawag ko po yung apo ko, talikat ako, anak, apo, subaybayan mo. Kaya heto na po. Ang aking mariing sasabihin tungkol sa Paskong Pagkabuhay. Dahan-dahan pong hahawiin at ipagiliwanag ko po sa inyo ang diwa, hiwaga, kahulugan para maintindihan at lalo-lalo na po yung mga new generation. Kung kami lang po mga senior citizen, 50 hanggang 80 hanggang 90, wala na pong binatbat. Kaya baligtanin man po ang mundo, alam na namin ang bilang at kahulugan. Ngayon, bilang ako po naman naririto at nakakahakbang pa naman, nakakalakad-lakad ng kapraso at nakakasagot-sagot pa sa Facebook. Ipapaliwanag ko po ng buong puso at kakayanan ang sasabihin po sa atin ng mahal na Panginoon. Kaya po, ang una po sa lahat na sasabihin ko ang pahatid ko sa mahal na Panginoon. Ito po ang aking pong mariing dasal at paniniwanag. Siyempre po, huwag niyo pong babaliwalain ang aking nalalaman kasi ito po ang bigay sa akin. May kanya-kanya po tayong paniniwala. Kaya kung sakali man po ako'y nagpo-cross, iyon po ako. Doon po ako nakalinya. Sa ngalan ng Ama, na Anak, ng Liwanag ng Espiritu Santo. Amen. Isang magandang hapon po, Ama, ang aking pinararating sa inyo. Ako po naririto muli sa harap ng madlang tao. Humihingi po ako sa lahat ng mga bilang na mga paumanhin. Kasi po, ang sasabihin ko hindi naman ko po alam yun. At saka ito po na may babasahin ko lang. Siyempre po, hindi nila naiintindihan ang hulog sa akin, ang aking pagkatao at ang kahulugan kung bakit ako nasa harap ng madlang Facebook na ito. Kaya po, kung babasahin ko man, Ama, ikaw na po ang mga siwa, alam ko po na tuloy-tuloy nabubuksan mo ang aking kabibigan para po sa mamamayang Pilipino, lalong-lalo sa sandaigdigan at lalong-lalo sa mahal na bansang Pilipinas. Na ako po naririto na bilang Mother Maring ng Bulacan, hala po akong ibinubulong kundi ang kapayapaan, katahimikan, unawaan at intindihan. At kung sakali man po nakapaloob daw yung dapat batiin, babatiin. Pero sa totoo lang po, sasabihin ko sa inyo, kapag tama ang ginagawa, hindi babatiin. Ang babatiin lang po ang mali. Naintindihan po ninyo lahat. Kaya isang mariing paliwanag at bigay ng mahal na Panginoon sa bibig kong binubuksan sa araw at oras na ito na ang tatalakayin po natin tungkol sa Paskong Pagkabuhay. Kinakailangan pong maintindihan natin ang kahulugan nito at kung bakit nagkakaganito na paulit-ulit. Kaya eto na po, maraming pong salamat at ang bendisyon, Ama, sa lahat ng makikinig at naniniwala. Una po sa lahat, bilang ngayon araw ng Paskong Pagkabuhay, ipinagdarasal ko po ang mga karamdamang mga slide. Ipinagdarasal ko rin po ang mga karamdamang malulubha. Ipinagdarasal ko rin po ang mga kalalakihan na may sa ihi, may sa prostate, may sa colon. Ang aking pong pahatid sa mga kalalakihan huwag niyong pabayaan.
Puro ito lang bakterya. Kaya kung sakali man na narinig nyo ang mother pa rin na naupo, March 31, 2024, intindihin ninyo na kaya ako nagtsatsaga dito para sa inyo. Kaya ako umuupo dito para sa inyo, na ako naman binibiyayaan ng Panginoon sa aking pagkaupo. Na kahit na mahina po ang aking tuhod, oras po na ako pupunta na aakyat sa chapel, talaga naman pong napakabilis kong humakbang para pong hindi 84. Kaya po ako nagpaparating sa inyo at nagpapaliwanag. Basta po, pag-ibayuhin lamang ninyo ang paniniwala, maganda ang mararating ng buhay. At saka sasabihin ko po sa inyo, hindi pa ulit-ulit na kayo magsasawa sa pagdarasal. Ang ibig ko po sabihin, ipagpatuloy ninyo ang inyong nalalaman, ang damdamin, ang kutob ng inyong kaisipan, at lalo-lalo na po na ang aking tinatalagay tungkol din po sa pagbabago. Na kung halimbawa mo po na binigkas ko ngayon na kung sakalit kayo nasa mali, humakbang na po kayo. Saan? Lumundag na po kayo sa tama. Ang mali po iwanan ninyo. Kasi po, hindi ba kayo natutuwa na sa pagkakataong ito, binibigyan kayo ng plorga ng ating mahal na Panginoon na hinihintay ang inyong pagbabalik, ang inyong pagbabago, ang inyong paglingon, ang inyong pang-aapi, na hindi po kayo malulublot sa talamak na lubluban ng kasalanan. Kasi po, pag kayo napaloob sa sobrang lubluban ng kasalanan, ano po ang aanihin ng tubig? Alkitran. Naintindihan niyo po yun. Kung yun po, tabi-tabi, kumbaga sa lubluban ng kalabaw, ang gawin niyo po ganito. Umahon kayo, ipagpag ninyo ang buntot ninyo, ipagpag ninyo ang ulo niyo, at sabihin niyo sa Panginoon na nagising po ako sa araw at oras na ito, na kami po inulit-ulit mo ng parating ng mensahe na kumuha ka po ng kasangkapang as mother pa rin ng Bulacan, na hindi naman po na mahinga si mother pa rin ng pagsasalita sa harap ng altar, sa inutos at pasabi sa kanya. Kaya kung sakali man po na binikas po sa atin sa araw at oras na ito, na ikinumpara po tayo sa isang hindi po masama ito dahil tayo po lahat may kanya-kanyang kategoryan. Iba nga lang po ang ating wangis, iba po. Kaya kung sakali man ikinumpara tayo sa isang makisig na kalabaw, ang gawin po natin, umahon tayo sa lubluban. Ang gawin po natin punuin ng tubig yung lubluban at muling umahon, tumayo. Alisin po ang burak, alisin ang putik, iyahon. At saka, sumigaw na, unga. Ang ibig sabihin po ng unga, eto na po ang kahulugan. Nais kong mabuhay ng mapayapa. Ang pangalawang unga naman po, nais ko ang pagbabago. Ang pangatlo po, kung ako man po ng api nung una, pinagsisisihan ko po ito. Naririto po ako at tutulong pa ako para magkasundo-sundo ang aking ginasa na looban. Itanong niyo po sa akin kung bakit ganon. Kasi kung hindi pumatol at hindi nagpatulan, hindi malulubak, hindi magiging bura. Ngayon po, ang ibig sabihin na ikinumando sa akin ng mahal na Panginoon, umahon, ipagpag ang buntot, ikumpas ang ulo, at ang dila ilawit, na ang ibig sabihin, Panginoon ko at Ama ko, naririto po ako. Ipinaamoy mo po sa akin ang mariwasang pagbabago. Kung sakali man po at masakit sa kalooban ko ang gagawin ko, marahil naman po Ama, ikaw naman ang mangangasiwa sa akin. Kaya po ako magkakaganito, ako po isusunod sa iyo. Kasi po narinig ko po kay Mother pa rin ang pabalita mo. Kaya po, heto na po ako at uumpisahan ko. Ipaplano na po namin maglabing partner kung ano na aming pagkukulang. Haharapin po namin ang katotohanan. At ang wikat banggit, humarap kayo sa katotohanan. Huwag kayong magtago sa maskara. Kailan pa man, basta inaakala ninyo kayo nagkamali. Tanggapin nyo ito. Walang iniwan sa plema sa lalamunan. Pag inaalala nyo may nagbabara sa lalamunan nyo, or kayo ay natinik, pilitin nyo ahonin, alisin ninyo ang tinik. Alisin nyo ang plema.
Kaya ngayon, ang banggit po rito ay ganito. Isang magandang hapon aking mga anak, ako sana ay inyong pakinggan. Sa kadahilanan ang puso ninyo aking anak ay tunay na aking itinatala at binubuksan. Kung sakali man at may mga nilalaman ng loob, ngayon ay nandirito na. Ang gagawin natin aking mga anak ay bubuksan natin ang puso. Alisin natin ang mga ispile na nakasaksak. Sasabihin ko po sa inyo, mahirap mabuhay na maraming nakasalubsob sa puso. Itanong niyo po sa akin kung bakit. Kapag po may salubsob ang puso ninyo at marami kayong dinadala, halang kwenta ang buhay niyo. Kahit nakaparagos, nakapatong-patong, ang masasarap na pagkain, wala po yan. Napakasarap po mabuhay ng matahimik. Kaya kung sakali man po napaulit-ulit sa araw at oras na ito, ng Paskong pagkabuhay, ang ibig sabihin, kaya po ginano to, babasahin ko po, hindi ko alam. Ang Paskong pagkabuhay ay isang pagtatala ng Panginoon na inuulit ang tunay ng nagdaan. Kaya pabalik-balik aking anak, ang memorya nito ay para maintindihan ng mga tao na yung mga nagkakasala ay umahon. Ikinumpara ng Diyos ang tunay na pagbabago, kumbaga sa lubluban ng kalabaw. Huwag kayong masyadong maglublob. Kasi kapag hindi kayo umalis dyan sa lubluban na yan, ano yung tubig na yan, kahit maligo kayo na maligo, burak ang nakapaloob. Kaya ang tayong banggit dito sa papel kasulatan, kinakailangan humango, kinakailangan ayusin, kailangan tanggapin. Hindi masama ang tumanggap ng pagkakamali. Nananawagan ako sa buong sandaigdigan, hindi masama ang humingi ng sorry. At hindi naman yun nasasabihin na sa bawat pinagkasalanan niyo sorry. Gawin ninyo ang mariinggong pagbago. Matapos na binasa ni Mother pa rin ang tunay na makasaysayan at ang bigay ng Diyos tala at pabuya ay ganito. Ako anak ay narito, kayo ay nakay tumindig. Ang ibig kong sabihin, bumangon kayo at intindihin nyo ang sinasabi ko. At kung kayo man aking anak ay tinamaan, ang mga anak, hindi ito kayo magdurusa. Ang ibig sabihin nito, mabuti at meron isang babaeng inutusan ng Diyos para sumigaw sa inyo na malubhang mga salita. Ang ibig sabihin, gumising kayo ay magbago. Kaya kung kayo man ay nasa mga lab ninyo, kung kayo ay may perang nakapondo, ang gawin nyo para makaganti naman kayo, i-check nyo, padala nyo yung mga naapi. Palakpakan nyo mga kasama ko na nakikinig. Kapag ito ang ginawa nyo, napakinggan nyo ang mensahe ng Diyos kay Mother Paring. At binuklat-buklat ni Mother Paring ang kahulugan at diwa ng araw na ito na inutos ng Diyos sa kanya. Kaya kung sakali man at kayo ay narinigan at tinamaan kayo, huwag kayong magbingi-bingihan aking mga anak dahil pwede namang ulitin niyo. Ang pagbabago na ibinigay ng Diyos sa mga tao ay ang araw at kahulugan ng Paskong Pagkabuhay. Yan ang title. Ang araw na ito ay March 31, Linggo, 2024. Kailangan na hagurin ninyo, linisin ninyo. Kumbaga sa bahay, bumili kayo ng pintura. Burahin nyo yung lahat ng mga pangit na mga pintura. Baguhin ninyo. Gumastos kayo, pinturahan nyo. Ayusin nyo para kayo ay magising. Tandaan nyo, kapag itong sinabi sa atin ng Panginoon na ito'y binago nyo, napakaganda ng takbo. Hindi ba kayo natutuwa na inoperahan, binuksan ng puso, tinanggal lahat yung nakasalubsod doon? Ay naku, makakatulog kayo ng mahimbing. Kasi itong araw at oras nito, i-double check nyo, ano-ano ba ang kulang ko. Ang ibig sabihin, itong araw ng Paskong Pagkabuhay, kagaya kanina, marami ang naglimi-limi. Binalikan nila yung buhay nila, ano-ano ba ang mga mali ko. Ngayon, ito ang pinaka-principal. Ito, nananawagan ako sa buong sandaigdigan yan. Ito ang pinaka-matindi na principal na ginawa ninyong kasalanan. Itanong niyo sa akin kung bakit at ibabalita rin sa inyo ng Mother Paring. Kung kayo man aking mga anak ay tunay na nagkasala, umahon kayo sa burak at kayo ay tumindig. Itaas nyo ang kanang kamay ninyo at humingi kayo ng tawad. Ang Diyos ang magbebendisyon sa inyo. Tama aking mga anak at mahirap paniwalaan ang sinabi ni Mother Paring sa magandang pagkakataon sa oras na ito. Ginising ko lamang kayo.
At isa pa, eto, huwag kayong masyadong magmamalaki. Lalo yung mga anak na nabilang. Kapag nakapagpondo na at magaling na at maganda na, naku, akala mo na, lalo kung nakakurbata na, hindi matabuan ng langaw. Kaya mamaya-maya may ikukwento ako sa inyo tungkol sa kurbata ng kahiwagaan. Isang malalim na pagsasalita ng Mother Paring at pagbasa sa harap ng altar ang kumpas sa kanya ng Diyos na hindi makakalimutan ng mga tao na hinahabol-habol sa araw ng Santo-Santo. Ito ang mariing pinagbilin, magsipagbihis na kayo. Kung kayo ay nagkulang, gawin nyo ang pagbabago, magbayad-bayad na kayo. Tama at nakapondo sa inyo lahat ang kasalapian. Bahaginan nyo yung mga taong nauuhaw, na walang laman tubig ang baso. Kailangan pa inumin ninyo dahil inagawan ninyo ng baso. Kinuha ninyo ang mga mahiwagang, mga ikabubuhay. Kinuha nyo na ang baso, kinuha nyo pa ang kaldero, kinuha nyo pa ang ulo, at kinuha nyo pa ang tao. Nako, mga anak kong nabilang, ako'y naririto na nagsisiwalat sa inyo na napakagandang programa para sa mga tao, para kayo ay gumising. Maawa kayo sa mga nagmumukmok, mga nasa probinsya, na gaya ngayon, papatakang mga ulan, puro nababasa, puro buto sa niyero. Makain man eh wala. Samantalang kayo, nung kayo ay makakasama noong kayo ay nasa bansang Pilipinas, ang gaganda. Kahit 2 beses sa maghapon makakasama kayong kumain. Nang kayo ay lumipad, iniwanan nyo na ang inyong pamilya. At hindi lamang yun. Nananawagan ako na mga nandayuhan kung saan-saan. Kinakailangan na kayo ay naririyan. Huwag nyo apihin ang mga kasama ninyo sa buhay. Huwag nyo masyadong bigyan ng problema. Maawa kayo sa mga kinasama nyong ketagal. Nangitian lang kayo, nahaplos kayo ng halik at magandang pangusap, iniwanan nyo na ang partner nyo. Kaya nananawagan ako sa mga tao. Kaya ngayon, ang pabilin dito, kapag may napapansin kayong hindi maganda, huwag kayong masyadong tapat na tapat sa pag-istima. At kung minsan, ang kaibigan, iyan ang pinakamatalik at maturit na kalaban. Iyan ang buitre. Ibinalita ni Mother Paring ang tatag ng sitwasyong nangyayari. Kaya ngayon, magsipaghugas na. Maghugas na kayo sa pamamagitan ng sigaw ng Diyos. Kinakailangan na ninyo ang tunay na pagbabago. Mga anak ko, pakinggan nyo naman sana ang mungkahi ko. Kung kayo man ay ng api, magsiahon kayo. Buksan ninyo ang mga tenga nyo nagtutulog-tulugan. Huwag niyong tabunan ng kariwasaan. Tabunan nyo ng kaligayahan, kaginhawaan, at bukas na buhay. At nakasaad din po dito sa letra ng bigay ng ating mahal na Panginoon na yung mga dapat natin tignan ng utang na loob, atin pong bibigyan ng pansin. Hindi po sa pamamagitan na tayo susuyo-suyo sa kanila. Dahil mahirap din po, ipalimbawa mo isang mayaman sa mahirap. Mahirap po na pumapel ang isang mahirap. Kasi po, ang mahirap, hanggang sa ikaw ay mahirap, maliit ang tanaw sa iyo ng tao. Kaya ang tangi kong masasabi at sinaan din po sa papel kasulatan na ito na kinakailangan pong dumilit kayo sa balita ng Mother Paring ng Bulacan na ang araw ng Paskong Pagkabuhay ay isang mariing pamamasko natin sa Panginoon. At ibabalita ko rin sa inyo na kung sakali man na kayo hindi nyo nagawa ito, ang tangi ko po masasabi sa inyo, kahit patay ang nanay nyo, patay ang lolo nyo, patay ang tatay nyo, sabihin nyo lang po na ganito. Ito po ang turo sa akin sa araw at oras na yun. Tatay, kung nasaan ka man po, namamasko po ako sa Paskong Pagkabuhay. Nanay, kung nasaan ka man po, umahalik po ako sa kamay mo, namamasko po ako. Lola, ganun din ang gawin nyo. At ngayon po, ang ating pong isasaad dito ang pagkilala sa matatandang dugo. Hindi po ngayon mayayaman kayo ang mga kaka at siya mo yung pagmamanuhin. Hindi kayo magtatagumpay. Malalim ang sinabi ni Mother Paring sa pagkakataong ito na pabalita ng Diyos na kinakailangan intindihin ninyo.
sumisigaw sa atin ang mahal na Panginoon. At ang wika ay, mga anak kong nabilang, hati dito ako sa inyo sa pamamagitan na ako ay sumilip ng araw ng Paskong pagkabuhay. Pakaintindihin ninyo, huwag kayong magbingi-bingihan, umpisahan na ninyo. At kung sakali man mga anak kong nabilang na heto na nga ang balita ng mahal na Panginoon sa inyo, iintayin nyo pa ba yung nasa balik kayo ng karamdaman na kayo ipipikit-pikit at nakaratay at hindi na kayo nakakakilala? Doon pa ba kayo hihingi ng tawad? Mga anak ko, maganda ang habol ng Mother pa rin ng Bulacan na ang Diyos ang nanamatubay. Kung kailan kayo hindi na nakakakilala. Kaya ngayon gumising na kayo. Tumbok, ito po ang salita, tumbok, pahayag, paliwanag, intindihin kung ano kulang, ayusin. Kaya kung sakali man na kayo, binoka ko, mga anak kong nabilang, kaya kung kayo man may plano magsipagpasikat, lalo na yung mga dalaga, huwag niyong basagin ng pinggan. Mga anak na lamang ninyo, inyong igalang. Alisin niyo ang init ng inyong mga alimagmak na pagsubok sa utak. Kaya ngayon, bumili kayo ng Diyosong pulbos. Magsipagpulbos kayo. Magsiahon kayo. Magsipagpabango kayo. Kapag ito ang ginawa nyo, mga anak, maganda ang daloy na biyaya ng Diyos sa March 31, 2024. Maganda ang maging na buhay. Kung bagaman ngayon, araw-oras ng pagbabawas ng kasalanan. Ngayon, oras na para kayo makaisip ng ayos na buhay. Oras na rin na hubarin ninyo ang kamalian. Ayusin nyo ang inyong kasuotan. Igalang ninyo ang kapwa ninyo na pinagkasalanan ninyo. Tuwad-tuwa kayo kung kayo ay nakakaapi ng tao. Kaya sa araw at oras nito, pag kayo ay mali, huwag kayo matatakot. Ayusin nyo pagkakamali. Ipagalimbawa mo, merong isa ng problemang naganap sa asuntuhan. Hindi masama ang I beg your pardon. Nagkamali po ako. Tanggapin nyo. Mababata, gagaan ang kaso. Pag tinanggap nyo ang kasalanan at na-record doon, hindi masama, mga minamahal kong mga kapatid. Kaya ang Diyos ay nagbibigay ng aktibo salita, balita para sa mamamayang Pilipino at sa lahat ng tao na nilalang. Narinito rin ang pabalita ko sa inyo, mga anak na nabilang. Hindi nyo ba alam? Tayo po lahat ay nagmula sa isang pagmamahalan ng ating mga magulang. Nagpasimula, nagmahalan, nagpakisamahan. At marami rin namang hindi nakakakamakama dahil hindi sila tunay na magkakilala. At sasabihin ko rin po sa inyo ang tunay na katotohanan, kaya nakatatakot mag-asawa, nakatatakot magpakasal. Mahirap po humanap ng compatible lalaki o babae. Pakaano po, kasi po iba-iba po ng kategori ang ugali. Kaya nananawagan ako sa mga magpapakasal, sa mga mag-aasawa, pipiliin nyo mabuti, pag-aaralan nyo. Ang pag-aasawa hindi isusubo. Pagkatapos, pag hindi na tama, parang kanin iluluwa. Hindi tama. Kaya minamahal kong mga kapatid, Mother pa rin ng Bulacan, mulit-muling nagpapahayag ng magagandang salita at balita. Ang tinatalakay po natin dito tunay na pagbabago, pagbibihis, pagtanggap ng kasalanan, at pagbabayad ng ating utang at pagkukulang. Dahil nung kasalukuyan po na nung pong kasalukuyan na kayo nahumaling at nawala sa partner ninyo. Ngayon po, banggit po rito ngayon ay panahon na para kayo magbayad ng utang. Hindi po naman sinabi dito na letrahan na bayaran nyo ng utang. Hindi po magsama ang magpakumbaba at magbabago. Kaya nananawagan ako sa mga tao na kung merong nagbabago, tanggapin ninyo at huwag na kayo magpakapusong bakal. Hindi maganda ang hindi marunong magpatawad. Kailan pa man, ang pagpapatawad ay 77 beses ang pagpapatawad. At ang pagkakasala naman walang katapusan. At kay ganda ng pinabalita ko sa inyo sa araw ng Paskong Pagkabuhay. Paskong Pagkabuhay, ang Diyos ang ating patnubay.
Hindi tayo magwawagi pag tayo hindi marunong manalig sa Panginoon. At tandaan ninyo, yumaman man kayo at kayo nakalimot sa Diyos, ha? Gugu pa, mauubos lahat. Kaya nga po maraming nagsasabi sa mga dasal na naririnig ko na ang sabi Ama ko, pinayaman mo ako, bakit ngayon mahirap ako? Ang sagot po doon kasi nakalimot ka, anak. At ang buhay ay bahabahagi. Ang lahat ay pag-iingatan. Lalo yung pagkasalukuyan ngayon na kayo ay nasa gitna ng kayamanan at tagumpay. Ngayon, tinatabagan ko kayo, bilang ako'y nautusan. Lalo kung hindi tama ang ginagawa nyo, umpisahan nyo na. At pagkakanselin nyo kung hindi nyo kaya. Huwag kayo sakmal na sakmal. Kung ano lang yung inaakala ninyo na magiging karapat-dapat sa inyo at mabubuhay kayo ng maayos, dumuon lamang kayo. Ang ibig sabihin kumbaga sa pagkuha ng pagkain yun lang kaya ninyo ang inyong lalagay sa pinggan para kakainin. At isinasaad din po sa bigay ng Diyos dito na kung hindi kayo kasahog, huwag kayong sasahog. Huwag kayong daw. Lalo ko hindi nyo nalalaman. Lalo ko sa halimbawa dumating kayo sa pagkain hindi masama, ipagpatuloy nyo ang pagkain at ipagluto ng panibago ang dumadating. Pero yung kayo sila lang ang nakaano doon hati-hati tayo kapatid ko. Hindi tama. Para kayo ng agaw ng pagkain. Minamahal kong mga kapatid, kung sakali man ito kinumpara at isang bigay himala ng Diyos, kay Mother pa rin, tinatawagan ko kayo sa hibla ng buhay. Kaya na kailangan iayos natin ito. Hindi kayo maghihirap. Kapag ito'y inumpisahin nyo na ang pagninilay-nilay at ang paggunita ng inyong kasalanan at ang inyong pag-aaral at ang inyong pag-aambisyon, dahan-dahan ninyo at isakatuparan nyo. Nananawagan din ako sa mga new generation, huwag kayong masyadong perhiso sa magulang. Huwag kayong masyadong palalo, huwag kayong masyadong mayabang. Dahil kahit marami akong nakita as mother pa rin, kahit narating nyo ang pag-aaral na pinakamataas na tantos, pag hindi kayo pinagkalaogang mapasok, ala kayo. Tagapag-urong rin lang ng pinggan ang mararanasan nyo. Maraming naganap niyan. Ang pinag-aralan ay napakaganda. Pag nang ibang bansa, katulong. Ipagbili ang sarili. Ipagbili mo man ang sarili, hindi naman pwede na sa isa lang ang magaganap bibilang ka ng marami. Dahil sasabihin ko sa inyo, mga kapatid kong minamahal, pag kayo ay natikman na ng mga lalaki, tikimin lang kayo. Para lang kayong minatamis na ispasol. Nang si Mother pa rin ay tumayo at naglingkod at nagsalita sa hiwaga ng kanyang nalalaman at lalo na nang bigay ng Diyos ang mensaheng ganito. Eto mga anak, ang mensahe ko sa inyo. Mga anak kong nabilang, tignan nyo mga anak ninyo, double check nyo. Mga kalalakihan, kababaihan, i-double check nyo din ang asawa ninyo. Hindi masamang urirain nyo na ngayon ang asawa nyo kung saan naluluko at sino kinalulukuhan, lalaki man o babae. Hindi masama ang huwarap kayo sa katotohanan, panahon na para ito ay litisin nyo. Panahon na rin para buklatin ninyo ang mga kulang sa inyong ginagawa at sa inyo ng kaperhisyuhan ng mga asawa nyo at kung paano kayo pinaluha. At kayo naman mga babae, kung paano naman kayo ng gancho. Na kayo ay meron ng kasamang isa, may kasama pang pangalawa at may kasama pang pangatlo. Maawa kayo sa sarili ninyo. Kung kayo man ngayon ay sinabihan, idilat nyo ang mga mata nyo. Makinig kayo. Ayusin nyo ang buhay. Parang bahay, nalilinisin nyo ang ugali nyo. Mga minamahal kong mga anak na nabilang, kayo aking tinawagan sa araw at oras na ito para buklatin ko sa inyo at magpaliwanag ako ng isang salita. Na dito isinasaad ni Mother pa rin ang salita na kung kayo ay mayroon sadyang minamahal, ang luma ay huwag ipagpapalit sa bago. At kung sakali naman sa Tagalog, sa English, ganito, if you have one and it's true, don't change the old to a new. Kaya nananawagan ng Mother pa rin ng Bulacan sa hiwaga at tagumpay ng mga taong mamamayan. Si Mother pa rin ay naupo sa harap ng altar. Kahit na medyo nagabi na at hindi umaga ang kanyang pagkaupo, aking mga anak, siya ay sumunod. At nang siya ay nakahiga, iniisip niya ito at tinatanong niya, ano kaya ang aking sasabihin sa araw ng Paskong Pagkabuhay.
Matapos na binuklat ko sa inyo ang magandang mga pagkakataon, marahil naman aking mga anak, natauhan na kayo sa aking kaprasong salita. Na ang pamagat ng diwan sinabi ito, isang mariing tawag ng Diyos na pagbabago sa mga naligaw ng landas. Yun ang title. Kaya kung sakali man aking mga anak, hindi ko na pakahahaba na tatapusin ko na aking mga anak, magbibigay pa rin ako ng dagdag sa inyo. Yung lahat ng may makakaramdaman, ihanda nyo na ang sarili nyo. Marunong kayong tumanggap ng kung ano man ang magaganap. Dahil nakasaad din dito sa papel kasulatan, ang tao bago isinilang, may kanya-kanyang akda, oras at kamamatayan. Kaya kung sakali man binalita ni Mother Pony ang magandang pagkakataong ito, ang tawag dito, diwa at hiwaga ng Diyos na pananawagan sa mga tao, mamamayang sandaigdigan. Inuulit ko sa inyo, ang nais ko mga anak, kumbaga mang gumaan ang mundo, maraming namatay ng tao na magkaroon ng COVID-19. Maraming hindi pa man namamatay ang tao, nakapila na sa kamatayan. Kaya maraming umiiyak sa kabilang buhay na hindi pa dapat mamatay ang question naka-line up na sa kamatayan. Kaya kung sakali man na kayo kung sakali man na ngayon ay nawagan, mga anak ko, pakinggan nyo ang mungkahi ko. Hindi kayo maghihirap. Hindi kayo magkakamali kapag kayo ay tumanggap ng kasalanan. Sa araw at oras na ito kayo aking hinuluglugan, hinuhugasan. At ikinumpara ng Mother Paring sa bigay ng Diyos na kung kayo ay nasa lubluban ng kasalanan, huwag kayong magpakalublob. Umahon kayo. Matapos na ibinalita ni Mother Paring at ito inulit, kayo aking anak, mga anak, ibinibigyan ko ng bilang at magandang pagkakataon para kayo ay matauhan. Sa kadahilan na isinasaad din dito sa papel kasulatan na madaling mabuhay, mahirap magpakabuhay. Nakasaad din dito sa papel na ito, madaling maging tao, mahirap magpakatao. At nakasaad din dito sa papel na ito kinakailangan agahan nyo ang paglilitis ng inyong mga kaugalian para maintindihan nyo ang pakaliwa at pakanan. Huwag kayong magbingi-bingihan, mga anak kong mabilang. Idilat nyo ang inyong mata at pakinggan nyo sana naman at buksan nyo ang inyong binging mga tenga. Nang si Mother Paring ay nakaupo, lipat-lipat ang papel na ginagawa niya. Kasi aking mga anak, ito ay dinidikta ko lamang sa kanya. Kaya kung sakali man na kayo ay nakikinig, dito nyo nga malalaman ang dikta ng Diyos sa araw na ito. Na ang tatalakayin natin ngayon yung pagbabago. Magsipaghugas kayo. Huwag kayong magkubli. Huwag kayong mangapi. Padala nyo ng pera yung mga umiiyak sa kanya-kanyang probinsya na hindi mga kumakain. Gumisig kayo diyan. Ang pinakamahirap kung kayo ay malublok at tumalamak sa banig ng karamdaman, iiyak kayo. Kaya nakalagay din dito sa panig at hiwaga ng Diyos hindi baling hindi nakakakita ang tao, maliwanag lang ang isip. Kasi kapag ang isip ang nabura, wala nang kahulugan. Pero kapag ang mata nyo lang ang mawawala at bukas ang inyong isip, maganda pa ang hiwaga ng buhay ninyong marating. At kay ganda ng binasa ng Mother pa rin sa pagkakataong ito na hindi kayang ipaliwanag ngayon at magpakailan pa man. Amen. Kaya isang magandang hapon po sa inyong lahat. Ang akin pong napagdaanan ngayon na kaya nga po ako naririto, ang akin pong pinagdaanan tungkol sa landas ng krus ng buhay. Kaya po ako nagkaganito ako po ang babaeng ipinako at inutusan na ipinako ng 15 beses sa krus. Na hindi ko po kayang ito ipaliwanag kung bakit at ano ang akin napagdaanan. Kaya kung sakali man po na ako'y naririnig ninyo, sana'y maunawaan naman ninyo kung ano ang kaso at ano ang naging dahilan at bakit po nagkaganito. Na hanggang sa ngayon po, ako po'y sunod-sunod. Ako naman po ito po, tayo natin naririnig ng Panginoon ang aking pong panalangin. Ito po,
Ama naming nasa langit, ako po'y naririto. Sa tuwitinang ako'y uutusan mo, sinusunod po ako sa iyo. Kaya lang din po naman, andain ko po sa inyo, ayusin niyo naman po ang lugar ko at kinapupwestuhan ko at kinasasakupan ko. Lalo na po sa aking mga ginagawa. Huwag mo po silang pababayaan. Kung sino man po ang karapat-dapat na pagbigyan pa ng milagro at imposible, pagbuksan po sana. At ang akin po naman pananawagan na kung kayo ay may kulang, tanggapin nyo kasalanan nyo. Basta baka ko itinatanggap ninyo, bigla kayong gumaling. Kaya ang paliwanag ng Mother pa rin, hindi masama ang tumanggap ng pagkakasala. Hindi masama. Uulitin ni Mother pa rin, mga anak kong nabilang, hindi masama ang tumanggap ng pagkakasala. At ang tangi kong masasabi, at ang tangi ding nakasaad sa papel na ito, na kung hindi nyo kaya, huwag nyo yakapin. Bumitaw kayo. Sagot kayo, opo. Huwag kayo habang araw na magtiis. Lalo yung mga lalaki dyan, na walang ginawa kundi pag walang pera, walang kantiin ng asawa. Hindi ko po sinabing binugbong. Binago ko po ang tawag, kinanti ang asawa, sinaktan. Kaya sana naman sa araw at oras na ito, na tinawagan kayo ng Diyos, yung mga magagaan ng pingkok. Dahil ipapaliwanag ko sa inyo na makuha niyo mga asa-asawa niyo nagsipag-aral, may yaman, kaya gaganda ng mukha. Nang mapunta sa inyo pumangit sa paghihirap ng pagdadala ng pamilya at pakisamahan. Kaya lalaki man o babae, nananawagan ng Mother pa rin ng Bulacan, ayusin niyo ang buhay. Na makuha natin ang pagpapala ng Diyos. At ang liwanag na daan ay ating marating sa pangkabuhayan, sa pangkaligayahan. At sa lahat at sa kapayapaan. Nagmamahal din po ako sa mahal na bansang Pilipinas at nagdarasal na tayo po lahat ay magdasal sa biyaya ipinagkakaloob sa atin ng Panginoon na sana po sa darating na tag-ulan wala na po sanang maganap na mabigat na indulto. Dahil pag tumating na naman po ang tubig kaya tangin, naririto naman po ang problema ng mahal na bansang Pilipinas. Nakikiisa po ako sa inyo. Ama naming nasa langit, kayo na po ang bahala sa gawad bensyon na kami po binigyan mo ng buhay para mabuhay. Sana naman po, huwag kalungkutan lagi ang aming sasamitin. Okay po, eto na po, marami na po akong nailahad sa inyo na tama nga po at ang aking tinatalakay sa panggagamot. Ngayon nang dumating po ang mga araw ng Santo-Santo, ang sinisigaw ko po rito ay hugas, linis, pagbabago, harapin ang katotohanan. Tumalikod sa kamalian, pumahon sa lubluban ng kasalanan. Magandang hapon po, pero bago po ako umalis, may awit akong bibitiwan sa inyo. Ito po ang kanta ko. At kayo'y dinungaw ko, mga anak, sana ay pakinggan. Tunay din nyo malilimutan ang lahat ng bagay. Kung kayo'y nasa kamalian, ayusin nyo na lang naman para ito'y makamit ninyo ang tunay na tagumpay. At ngayon, kayo'y tinawagan ko para naman sa nagising at pagbabago ng buhay sa ibabaw ng mundo para makuha nyo ligaya ng buhay bilang tao. Nasaan ang liwanag nyo kung hindi bubuksan ang mata nyo? Kung kayo'y natutulog, isa-isahin nyo ang kamalian nyo. Kaya Mother pa rin ng Bulacan, sa inyo'y nananawagan, tunay na pagbabago ay inyong gampanan. Ito po ang sabi ng mahal na Panginoon. Kayo'y dinungaw ko, kayo'y inurasan ko, kung sakali kayo'y sinigawan, para niyo maintindihan.
lalo sa murang kabataan. Huwag naman sabihin naririto, ibilang nyo na lamang sila, anak na nabilang. Ako po'y nananawagan sa buong kapuluan, lalo-lalo na po ang mga murang kabataan ng new generation. Sana naman po bigyan natin ng magandang pagkakataon na kung sakali man po na merong mga natutukso, bigyan po natin ng magandang pagkakataon at liwanag ng buhay ang lahat na ito. O sige po, sa lahat po ng nakararating dito at nakakakilala sa inyo, nagpaparating po ako ng maligayang Paskong pagkabuhay po sa inyong lahat. Lahat po kayo na aking nakaharap. Ako po nananalangin sa mahal na Panginoon na tayong lahat po magkasama-sama sa magandang daan, pwesto, patungo sa Panginoon. Kasi marahil po ako lamang ang nakapagbabalita sa inyo ng ganito, na kahit nyo na po ako paminsan-minsan napipintasan, tuloy pa rin po ang tawag ng pagmamahal ko sa inyo. Kasi ang nais ko po maintindihan nyo, bakit nga po ba, at saka ilan na lang ang buhay ko, 84 na po ako. Kaya kung sakali man po na ako'y nagbabalita sa inyo, sana mga minamahal ko, huwag kayong magsasawa. Ako'y naririto, ibinibigay ko sa inyo ang tunay na tindig anino ng buhay sa magandang paroroonan. Diyos ang patnubay. Ako po ang magsasabi sa inyo, iisa lang po ang buhay natin. Bye-bye.